Noong unang panahon, sa isang payapang baryo, may mag-asawang kilala sa pagiging masipag, matulungin at mabait sa kanilang kapwa. Sila ay sina Waldo at Busyang. Sa araw-araw, nagtatanim sila ng gulay sa maliit nilang bukid at naglalako nito sa palengke upang kumita ng kaunti para sa kanilang pangangailangan. Hindi man sila pinagpala sa pisikal na anyo, si Busyang ay may itsurang kakaiba at si Waldo ay pandak. Hindi ito naging hadlang para mahalin sila ng kanilang mga kapitbahay. Sa katunayan, minahal sila ng buong komunidad dahil sa kabutihan ng kanilang kalooban. Bilang gantimpala ng langit sa kabutihan ng kanilang puso, isang araw ay pinagkalooban sila ng isang anak. Isang batang babae na ubod ng ganda. Maputi ito, maamo ang muka at tila isang diwata kung titignan. Pinangalanan nila ang sanggol na Aya. Masayang-masaya ang mag-asawa. Sa wakas, may anak na silang maipagmamalaki. Nakiisa rin ang buong baryo sa tuwa nila. Ang ganda naman ng mukha niya. Parang anak ng Maharlika. Lumaki si Aya sa gitna ng pagmamahal at pagkalinga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nilang napansin na may kakaibang ugali ang kanilang anak. Sa halip na lumaking mabait at mapagkumbaba, si Aya ay naging palautos, sinungaling at maramot. Habang siya'y lumalaki, palala ng palala ang kanyang asal. Hindi siya marunong makisama at madalas ay napapaaway sa mga kalaro. Anak, i-share mo naman yung candy sa mga kaibigan mo. Bakit ko sila bibigyan? Akin to, no? Nasasaktan man sila, nagtitimpi pa rin sina Waldo at Busyang. Umaasang magbabago ang anak sa tamang panahon. Ngunit nang siya'y dalagitan na, lalo lamang lumala ang kanyang asal. Anak, iwasan mo si Don Segundo. Baka ikaw ay mapahamak. Che, anong pakialam nyo? Kaya nyo bang ibigay sa akin yung mga binibigay ni Don Segundo? Wala kayong silbi. Hindi na kumibo si Busyang. Ayaw na niyang palalain pa ang sitwasyon. Ngunit alam ng mag-asawa na delikado ang pakikisalamuha ni Aya sa mayamang Don Segundo. Isang araw, nalaman nilang nagdadalang tao na si Aya. Bagamat masakit para sa kanila, tinanggap nila ito ng buong puso. Ay, anak pa rin natin siya. Kaya kahit mahirap alalayan natin siya. Sana magbago na siya. Baka kapag naging ina siya, matuto na rin siyang magmahal. Ngunit sila'y nagkamali. Sa halip na magpakumbaba, si Aya ay naging palautos at palamura. Tila ba reyna sa kanilang tahanan? Bilisan niyo nga! Gutom na ako! Gusto ko ng hinog na mangga ngayon din! Kapag hindi nabigay kagad ang gusto niya, siya pa ang nagagalit. Isang araw, kakarating pa lang ng mag-asawa mula sa pagbebenta ng gulay. Lumabas si Aya mula sa kwarto. Nasaan ang pinabili kong mga prutas? Anak, patawad. Nakalimutan ko. Sa dami ng inaasikaso ko, nalimutan ko na talagang bumili. Pangit na nga kayo, mangmang pa. Walang kwenta. Bumalik ka sa bayan at bilhan mo ako ngayon din. Napuno na si Waldo. Anak, sumusobra ka na! Kami ang magulang mo. Hindi kami mga alila. Tumahimik ka! Wala kayong silbi! Kayo ang malas sa buhay ko! Napuno na si Waldo ng galit at sama ng loob. Hindi niya sinasadya, pero sa sobrang tindi ng damdamin, naitulak niya si Aya. Bumagsak ang dalaga sa sahig. Tumayo si Aya at nanglisik ang mga mata. Kumanda kayo sa akin! Nabigla ang mag-asawa sa narinig nila. Kung kasamaan pa rin ang nasa puso mo, sana'y huwag ka na lang makatayo! Sa hindi inaasahang pangyayari, tila narinig ng langit ang kanyang panalangin. Hindi na muling nakatayo si Aya.
Sa sobrang galit, gumapang siya pababa ng hagdan. Lumayo kayo sa akin! Wala akong magulang na tulad ninyo! Lalayas na ako! At tandaan ninyo, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayo! Pagabang siyang bumaba ng hagdan at sa bawat pagsayad ng kanyang mga kamay at tuhod sa lupa, unti-unti siyang nagbabago. Hindi lamang ugali, kundi ang kanyang buong anyo. May ilang kapitbahay ang nakasaksi sa nangyari. Diyos ko, ano yan? Parang palawak! Sa sobrang takot, mabilis na tumakas si Aya papalayo. At mula noon, siya na ang kinilalang unang buwaya. Sinasabing ang galit, kasakiman at poot na dala ni Aya ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may mga buhaya pa rin mapanganib at marahas.